Sa paanan ng bundok Halcon sa Paitan, Nauhan, Oriental Mindoro ay isang pamayanang mangyang alangan ang naninirahan ng mapayapa at walang pangamba. Pawang mangyan ang nakatira sa loob ng reserbasyong ito. Isang araw, ang isang di mangyan na si Cabarugias kasama ang kanyang asawa at 3 anak ay pumasok sa reserbasyon upang manirahan doon. Nagbayad si Cabarugias ng 20 piso buwan-buwan bilang upa sa isang bahagi ng lupa. Nagpatayo ng bahay at isang maliit na tindahan si Cabarugias at ang kanyang mag-anak ay namuhay doon ng mahigit kumulang sa 3 taon. Sa umpisa ay naging mabuti ang kanyang ugnayan sa mangyan. Ngunit kanalaunan ay naramdaman ng mangyan ang pananamantala ni Cabarugias. Pinibili niya ang mga saging at iba pa nilang produkto sa napakababang halaga. Umuupa siya ng tao upang siyasatin ang mga lugar na posibleng pagmiminahan. Sa mga pagdiriwang ng piyesta, ang mga kamag-anak at panauhi ni Cabarugias ay nagpupunta doon at naglalasing. Nakaugalian na ng mga mangyan na pagkatapos ng pagkakaingin, sila ay nag-uumpukan at nagbabahaginan. Sa ilang pagkakataon ay napag-usapan nila ang tungkol kay Cabarugias. Isang araw ng Mayo, taong 1972, ang pamayanan ay nagpulong tungkol dito. Ang bawat mag-anak ay nagpadala ng kinatawan. Napagbasyahan nila na si Cabarugias at ang kanyang pamilya ay paalisin. Napagkasunduan din na ilipat ang bahay ni Cabarugias sa labas ng reserbasyon. Ginawa nilang formal ang desisyon sa pamamagitan ng pagsasadokumento at paglalagda o pag-fingerprint nito. Pagkatapos, sila ay nagplano para sa mga detalye ng proseso at magtalaga ng mga tao para sa iba't ibang gawain. Isang mangyan na may magandang ugnayan kay Cabarugias ang magpaparating ng kanilang kapasyahan. Isang pangkat ang magkakalap ng kahoy, kawayan, ratan at panali. Ang iba ay maghahanda, magbubuhat at maghihila ng bahay. Pagkatapos ng pagpaplano ay sinimula na nila ang gawain. 2 araw ang kinilangan sa pagkalap lamang ng tamang uri ng kahoy na gagamitin bilang matibay na patungan ng bahay sa paglipat nito. Nang maihanda na lahat ng kakailanganin, ipinagbigay alam na kay Cabarugias ang desisyon ng pamayanan. Si Cabarugias ay napaiyak at nakiusap na huwag na siyang paalisin. Ngunit sinabi nila na ang kanilang kapasyahan ay hindi na magbabago. Nakita ni Cabarugias ang paninindigan ng mangyan. Dahil dito, siya ay pumayag na. Basta raw ay malipat ang kanyang bahay ng buo at di masisira. Tiniyak sa kanya ng mangyan na matutupad ito. Ang kanilang pag-uusap ay naging mapayapa at wala namang marahas na reaksyon mula kay Cabarugias. Ang mga kinatawan ng 50 pamilyang mangyan ay nagtulong-tulong. Inayos nila ang daanan ng bahay at tumulong si Cabarugias sa pagtatabas sa daan. 2 matitibay na tukod ang nagsilbing patungan ng bahay pagkabuhat nito mula sa lupa. Ang bawat tukod ay kinabitan ng tig-12 gulong upang madaling mahila. Ang sukat ng sahig ng bahay ay nasa 22 ang haba at nasa lawak na 24 na piye. Ang bubong ay yari sa kugon, ang dingding ay tabla, ang sahig ay kawayan at ang bintana ay pawid. Ang ginawang mga tukod na pinagpapatungan ay may habang higit na 24 na piye upang magkasya ang mga taong maghihila sa harapan at ang mga taong magtutulak sa likuran. May mahahabang lubid na itinali sa tulo ng tukod sa bandang unahan. Sa pinagsamang lakas ng mga mangyan ay nabuhat ang bahay at naipatong ng maayos sa 2 tukod. At upang maalalayan ang 2 gilid sa bandang itaas, ay kanilang itinali ang dulo ng mga kawayan sa bandang alulod. Hinawakan namang mabuti ang ibabang dulo upang maiwasan ang paggiwang-giwang ng bahay. 20 katao ang sumuporta sa bawat gilid. At ang kabuang bilang ng mga mangyang magsasagawa nito ay nasa 300. Sa pangalawang araw ng paghila, may mga sundalong dumating. Ito ay bilang pagtugon sa reklamo sa kanila ni Cabarugias. Siniyasat ng mga sundalo ang mangyan tungkol sa nagaganap. Sinabi nila na ang gawaing ito ay hindi legal. Ipinakita ng mga mangyan ang dokumentong kanilang nilagdaan
bilang pagpapatunay na ito ay kapasyahan ng buong pamayanan sa reserbasyon. Binalaan sila ng mga sundalo na maaari silang makulong dahil sa kanilang ginagawa. Ngunit sumagot ang mga mangyan na kung magkagayon, ang buong pamayanang mangyan ay magpapakulong. Nang makita ng mga sundalo ang paninindigan ng mga mangyan, pinabayaan nila ang mga ito at hindi na pinakailman. 7 araw ang kinailangan sa pagbubuhat, paghila, at paglipat ng bahay sa itinakdang lugar na may layong mahigit sa kalahating kilometro. Sa loob ng 7 araw ng paghila, si Cabarugias at ang kanyang mag-anak ay nasa loob ng kanilang bahay. Ang buong proseso ay sinagawa ng mga mangyan ng sila-sila lamang. Walang hininging tulong o ginamit na impluensya mula sa labas. Ang sabi nga ni Christopher Orfershaw, Alangan Community Organizer noong 2006, bilang isang community organizer, kailangang maglaan ng sarili alang-alang sa nakakaraming tao, laging mamamagitan sa mga tao, sa pagpapaliwanag at sa pagtutuwid.